Basta humahimik ka lang yan. Kumapit ka mabuti. Sakay! To, wala niya ka. Saan mo ako dadalhin? Kikidnapin mo ako ganon. Tumahimik ka na nga dyan. Kumapit ka mabuti. Saklala! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders. Mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig. Mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin. Ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Ano ba naman si Christine? Hindi na din alam kung kailan siya uuwi. Hindi siya tumatawag para alam natin. Hayaan mo lang anak natin. Hindi na siya minor de edad. Alam na niya ang dapat niyang gawin. Kahit na, babae yun. Alam mo naman doon sa Maynila, maraming luko. Puti sana kung walang itsurang anak natin at hindi ako kakabahan. Basta huminahon ka lang dyan. Basta manalangin ka sa Diyos na makaiwas si Christine sa mga masasamang tao. Ganun lang. Oo nga eh. Pero ngayon lang ako kinabahan ng ganito. Bakit kaya? Paano? Masyado mo kasing iniisip ang anak natin. Ang mabuti pa, tatawagan ko siya para mapanatag ang kalooban mo at hindi ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Oh, sige na. Gawin mo na. Tawagan mo agad para alam natin na nasa mabuting kalagayan ang ating anak. Oo na. Huwag ka nang magmadali dahil hinahanap ko pa ang pangalan niya dito sa phone book ng cellphone ko. Oh, ito na. Tatawagan ko na. Ang dami namang pasaheros na uuwi sa probinsya. Buti sana kung konti ang dala kong bag. Kung bakit kasi hindi ko na tinawagan si Papa para sunduin niya ako sa terminal. Pila pang mga tao para lang makasakay. Nakakainis talaga. Kakainis naman ang lalaking to. Nakasunod sa akin. Pangiti-ngiti pa. Miss, baka hindi mo kaya mga dala mo. Pwede kitang tulungan. Salamat na lang Kaya ko pa. Yun pala ang gusto, ang tumulong. Anong malay ko? Baka may masamang balak sa akin. Hindi na lang ako kikibo. Miss, pasensya ka na ha. Kung i-istorbohin kita. Gusto ko lang may kausap kasi para hindi nakakainip pang maghintay. Bago ka makasakay. Pwede ba, miss? Gusto ko munang malaman ang pangalan mo. Ha? Ako si Christine. Ikaw, taga saan ka ba? Sa Pangasinan kami. Ako naman si Jim. Magbabakasyon muna ako sa lugar namin. Dahil hiniling ng lula ko kasi na makinat niya ako eh. Ganun ba? Ako naman, magbabakasyon sa Anticos dito sa Maynila. At tapos na ang bakasyon ko, kaya uuwi na ako sa amin. Sana magkatabi tayo sa upuan, para magkapagkwentong tayo mabuti. Sige, pwede naman. Para hindi ako maboring. Kung may kausap ako. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y baka... Ang swerte ko talaga. Dahil magkatabi pa tayo. At makilala natin ang isa't isa na mabuti. Ikaw ang bahala. Basta sabihin ko sa'yo ayoko makulit ang kakausapin ko. Ganon. Ako, hindi naman ako ganun Oo, tingnan mo naman ang pagkakataon. Nakita pa kita dito, ha? Marian, ikaw pala. Oo, ako mo. Ako lang naman ito. Hello, Jim. Ang gwapo mo pa rin, ha? Ha? Marian, sandali lang. Teka muna. Hindi ba wala na tayong dalawa? Ikaw, ha? Umiwas ka pa sa halik ko sa'yo? Dahil ba dyan sa kasama mo? Gumamit ka yata ng gayuma?
Kaya pinatulan ka niya, no? Pwede ba, Marian? Lumayo ka dito. Huwag ka nga bang istorbo sa amin. Okay, lover boy. Magkita na lang tayo doon sa dati, pwede? Ha? Dito tayo. Christine, pasensya ka na. Sira ulo talagang babaeng yun eh. Pinipilit pa rin ang sarili hanggang ngayon. Mabuti na lang. At nakatulong siya. Kaya nailalagay ko ang suot na alasa bag niya. Ilalagay ko rin itong bag na maliit na pinaglagyan ko ng alas. Ayan. Sana walang nakakita sa paglagay ko ng bag sa kanyang bagahe. Ang ganda ng babae ito. Pero sayang, sigurado na may nobyo na siya. Ay, naku. Pagod na ako sa pagtawag. Hindi ko naman makontak si Christine. Ay, ano kaya? Pinatay niya ang cellphone niya. O ano, nakontak mo na ba ang ating anak? Anong sabi niya sa'yo? Hindi pa. Napudpud na yata ang daliri ko sa kapipindot dito sa cellphone pero wala. Ha? Paano na yan? Kung hindi makontak, may kilala ka ba sa mga kaibigan niya na pwede nating pagtanungan? Anong alam ko dyan? Ikaw naman ang nakakausap nila. Hindi ko nakikita kung sino yung mga kaibigan niya. Nag-aalala tuloy ako. Kung hindi natin makausap ang ating anak, sana tumawag naman siya sa atin para hindi tayo magka-problema sa kanya. Teka, ang mabuti pa tawagin natin ang auntie niya. Baka alam niya kung nasaan ang ating anak. Bakit hindi makontak sa cellphone niya? Sige, tawagan mo na agad para alam natin kung nasa mabuting kalagayan si Christine. Pwede ba, Christina? Iwan ko muna sa yung mga bagahe ko. May tatawagan lang ko sandali para malaman nila na nandito na ako. Pwede? Sige. Dito na ako maupo para makita mo. Sana, hindi ka magtatagal dyan dahil ayoko maghintay ng matagal. Ay, hindi bale. Kung mainim ka sa paghihintay, okay lang na dalhin mo ang bagahe ko. At punta na lang kita sa bahay ninyo. Sa bagay, kinuha mo naman ang address ko. Kaya sige na, tawagan mo ng gusto mong tawagan para makabalik ka na dito kaagad. Salamat, Christina. Sana makontak ko kaagad yung taong kakausapin ko. Sige na, tawagan mo na yung gusto mong tawagan para makabalik ka na rito. Sige na. Okay. Sandali lang ako. Babalikan kita dito. Basta hintayin mo ko, ha? Kung sakali na wala pa ako, pwede ka nang umuwi. At susundan lang kita doon sa bahay ninyo. Sige, ikaw ang bahala. Basta dalian mo lang para hindi ako mainip sa paghihintay sa'yo. Aba, kalahating oras na. Hindi pa bumabalik ang jeep ngayon hanggang ngayon. Nasaan na kaya yun? Sinabi ko na sa kanya, ayaw kong maghintay ng matagal. Sinagad naman niya ako sa paghihintay dito. Kung inaakala niya na maghihintay ako sa kanya, nako, nagkakamali siya. Di bali, alam naman niya kung saan ako nakatira. Kaya bahala siya sa buhay niya. Kung hindi niya ako madatnan dito, uuwi na ako. Ay nako, hindi ko na siya naabutan Ayun, nakasakay na sa tricycle. Hindi bale, alam ko naman ang kanyang bahay. Kaya susundan ko na lang yung sasakyan na yan. Pahahabol ko pa siya. Hindi bale, may sasakyan naman si Bernie. Siya na lang ang magmamaneho. Kailangan na mahabol namin siya. Naku pare, nakaalis na. Tamang-tama pagdating ko, nakasakay na ng tricycle Ano ngayon ang gagawin natin? Kailangan na mahabol natin para hindi na tayo pupunta doon sa bahay nila. Oo nga pare. Pero hindi bale. Kaya natin namang abutan yun Dahil kotse naman itong sasakyan natin. O sige, saan ba sila dumaan para makahabol tayo sa kanya? At sinabi mo na may mahalagang alahas na iniligay mo doon sa bagahe niya.
hindi naman niya siguro pagkiinteresan yun, pare. At alam niyang mapapahamak siya. Ang bilis ko pa namang pumunta rito. Dahil ang sabi mo magmamadali ako. Oo nga eh. Kaya, sige na. Paandarin mo na yung kotse para mahabol pa natin ang babaeng yun. Christine? Ikaw nga ba? Oo naman! Ang kaibigan mong maganda! Nakakagulat ka naman. Teka, bakit marami kang dala na bagahe? Hi, friend! Ang mabuti pa, papasukin mo muna ako. Saka ko ikwekwento sa'yo kung ano ang nangyari. Dalihan mo at may humahabol sa akin. Ano? Sige, pumasok ka. At sabihin mo sa akin. Sasarado ko munang pinto. Ay, kinabahan naman ako sa sinabi mo. Teka muna, baka hindi ka pa kumakain ng tanghalian. Ipaghahain kita. Wag na! Hindi pa ako gutom. Ang mabuti pa, tulungan mo ako dito sa mga dala ko para makatawag ako kina papa at mama. Ha? Ang ibig mong sabihin, hindi nila alam na umuwi ka? Hindi nga. Baka nag-aalala na ang mga yun. Ganun ba? Teka, sabihin mo nga sa akin, may tinakasan ka bang lalaki? Bakit? Anong nangyari? Sige. Sasabihin ko sa iyo ang kwento kung papaano ang mga nangyari para maintindihan mo ako. Okay. Doon muna tayo maupo sa sopa para makapag-usap tayo ng masinsinan at malinaw. Halika! Oh, iha. Mabuti at tumawag ka. Kanina pa ako nag-aalala sa iyo. Nasaan ka ba? Mama, wag po kayo mag-alala. Kaya nga po tumawag ako sa inyo para alam niyo na umuwi na ako eh. Oh, bakit hindi ka na dumiretso dito? Kung gusto mo, sunduin ka namin ng papa mo dyan. Teka, asan ka ba? Wag na, Mama. Ako na ang bahalang umuwi dyan. Nandito ako ngayon sa kaibigan kong si Dina. Ganun ba? Iha, ang mabuti pa ay magpasama ka kay Dina para makauwi ka dito. Magpasama ka sa kanya, ha? Okay po. Yun ang gagawin ko para hindi kayo magka-problema sa akin. Saka ako nasasabihin sa inyo, Mama, ha, kung bakit hindi ako dumiretso dyan sa atin. Sige, Iha. Basta mag-ingat ka sa iyong pag-uwi dito sa atin, ha? Okay po. Sige, Ma. Babay na. Magpapahinga muna ako sandali. Saka uwi ako dyan sa bahay natin. Bye! Ano ka mo, Diling? May masamang tao na nagtangka na pumasok dito sa bahay? Ay, opo ma'am. Baka hold upper po yun. Dahil hinahanap niya si Senyorita Cristina. Ay, teka. Ano bang itsura ng lalaking yun? Sabihin mo sa akin. Baka may sadya kay Christine at kikinapin niya. Ay, tama kayo ma'am. Ay, asan po ba si Senyorita? Baka biglang umuwi dito at madanan siya ng lalaking yun. Ano ang dapat gawin natin para hindi mapahamak ang inyong anak, madam? Ay, ano kaya ang mabuting gawin, Diling? Kailangan na ipaalam ko sa papa niya para malaman niya at makaisip ng paraan kung paano niya ililigtas sa kapahamakan si Christine. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. May naghahanap kay Christine na isang lalaki at hindi kilala ni Diling. Oo, parang galit siya. Baka kung ano ang niisip niyang gawin kay Christine. Anong parang kaya nating gawin para iligtas sa kapahamakan si Christine? O ano ba, di mag-report tayo sa pulis para mabigyan ng proteksyon ng ating anak. Kaya pala, hindi siya dumiretso dito sa bahay at hindi niya sinabi sa atin na uuwi na siya. Tama ka. Ano kaya ang dahilan? Bakit sila nagkaka-interes kay Christine? Ay ano pa, kundi pera. Gusto nilang magkapera sa madaling paraan na hindi sila papawisan pa. Malaking halaga pa ang makukuha nila. Kaya naghahanap sila ng gaya natin na may kaya. Bakit hindi ba ubos-ubos ang mga masasamang tao? Kung minsan, ang biktima nila ay sinasaktan pa o kaya ay papatayin pa. Mang mabuti pa ay tatawagan ko na ang ating kumpare na militar para hindi mapahamak si Christine.
mag-report tayo sa pulis. Nabigla ako, Dina. Kaya iniligaw ng driver yung sumusunod sa akin na kotse. Tapos, dito na ako tumuloy. Ay, hindi mo ba nakilala ang lalaking humabol sa'yo? Hindi nga eh, dahil nakasakay sa kotse. Pero naiisip ko si Jim, yung nag-iwan ng bagahe niya sa akin. Ang tagal niya kasi. Ano? Christine? Ninakaw mo ang bag ng lalaking yun? Hindi naman. Wala sa isip ko yan na kunin ang hindi akin, ano. Kasi para akong tanga na naghihintay sa wala. Paano na yan? Paano mo isa sa uli? Hanapin niya ako. Dahil alam niya naman ang lugar ng tinitirhan ko eh. Ha? May kumakatok? Hindi na kaya nasundan ka ng lalaking yun? Anong gagawin natin? Bubuksan ba natin ang pinto? Hindi, wag! Ha? Huwag natin buksan ang pinto. Ang mabuti pa, tumawag ka ng pulis. Ano? O halika, magtago na lang tayo. Dalian mo! Imposible na magtatagal sila dyan sa labas kung mahalata nilang walang tao, kaya halika! Ha? Pare, wala yatang tao. Kanina pa tayo rito. Walang nagbubukas ng pintuan. Ang mabuti pa pare, basagin natin ang bintana para mabuksan ang pinto. Pare, nasa kabilang kali lang ang pisnil ng kapulisan. Baka mahuli tayo. Eh anong gagawin natin? Kung hindi magpapakita ang babaeng yun. Hindi pa sigurado kung nandyan sa loob ang babaeng yun. Kailangan lang magmadali ang kilos natin para makuha ang bag. Pare, huwag kang magmadali. Dahil hindi naman niya alam eh. Ang ilagay ko doon sa bag niya. Malas talaga. Kailangan pang hanapin ang babaeng yun. Gumawa lang tayo ng ibang paraan. Walang ibang paraan. Basta ang halaga, makuha natin ang bag na yun. Kailangan pare. Ang tagal namang umuwi si Christine. Sabi niya, magpapahinga lang siya sandali. Pero hapon na, wala pa. Huwag ka nang masyadong nag-aalala. Nandun naman ang kaibigan niya, kaya walang problema. Anong sinasabi mo na walang problema? Di ba may nagpuntang lalaki dito at hinahanap si Christine? Oo, alam ko yan. Pero kailangan na maitanong natin kay Christine, baka kilala niya yun. Hindi yun nakikipagkilala sa isang baton na tao. Kaya kailangan sunduin natin doon sa bahay ng kaibigan. Sige, para malis na yung kaba mo at hindi ka na natataranta sa kalagayan ni Christine. Siya pala. Natawagan mo na ba ang kumpare mo para sa proteksyon ni Christine? Oo, tapos na. At pupunta na raw ang inutusan niyang tauhan niya para magbantay dito sa paligid natin. Ay, mabuti na yung sigurado para mailigtas natin si Christine kung ano man ang plano ng lalaking yon. Hello, Mama! Bakit kayo tumawag? Sabi ko naman sa inyo na uuwi na ako dyan. Kwan iha, mag-ingat ka dyan dahil may pumuntang lalaki dito at hinahanap ka niya. Ano? Anong kailangan daw niya, Mama? Kayo ba ang nakausap niya? Hindi iha, kundi ang yayadiling mo at parang galit daw. Kilala mo ba ang lalaking yon? Ho? Hindi po. Pero hindi na ba siya bumalik dyan? Ewan ko lang iha. Baka nandun lang sa paligid at nagmamadpad. Buti kung hindi niya alam kung nasan ka para hindi ako kabahan. Opo, Mama. Kayo din dyan, mag-ingat ha. Baka babalik dyan at di niya ako madatnan, kayo pa ang pagbalingan. Walang problema dyan, iha. Dahil humingi na ng tulong ang iyong papa sa kumparin niya sa pulis at militar. At saka, may nagbabantay na dito sa paligid-ligid. Ang mabuti pa, ay sunduin ka namin dyan ng papa mo. Wag na po. Kaya ko na po umuwi. Dahil hindi naman ako mag-aalala pag uwi ko eh. Dahil may nagbabantay na dyan. O sige na, Ma, bye. Uwi na ako para pagbalik ni Jim doon sa bahay ay makuha na niya ang bagahe na iniwan niya sa akin. Naku pare, may mga nakabantay na pulis doon sa malapit sa bahay nila Christine. Paano tayo makakalapit? Oo nga, no. Pinigurado ni Christine na walang makakapunta din sa bahay niya. Baka naman tumawag sa magulang niya para may magbantay na pulis sa kanya. Ano kaya kung babalik tayo doon sa bahay na sinasabi ng driver ng Christine na yan?
Baka nandun pang babae yun. Eh, kung bakit kasi piniligaw pa tayo. Sana naabutan natin at napuusap mo para kunin ang mga bagahe mo. Eh, siguro natakot. Dahil kotse ang gamit natin. Baka akala niya may masamang balak tayo sa kanya. Sa bagay, tama ka. Kailangan na bumalik tayo dun sa bahay na pinuntahan niya. Kaya sinabi sa kanya na pumunta ako dito. Ah, yung katulong niya, boss, oh. Tamang-tama, kakausapin ko siya. Ayan. Malapit na siya dito sa kinaroroonan ko. Sana ay magsasabi siya ng totoo. Kailangan nakausapin ko ang mahinahon nito. Para hindi siya matakot. Ate, sandali lang. Ay, Diyos ka! Ay, wag mo akong patayin! Huwag ko kayo matakot. Ay, Dahil hindi ko kayo sasaktan. Basta sabihin niyo lang kung anong itatanong ko. Nandyan pa ba sa bahay nila si Christine? ay, Kwan, wala pa. Nandun sa bahay ng kaibigan niya. Hindi pa umuwi. Bakit sinabi mo bang hinahanap ko siya? Ay, hindi naman. Dahil hindi ko alam ang number niya. Ay, ano ba talaga ang, kailangan mo sa kanya? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Kaya makinig ka ha. Pag nalaman ko na nagsisinungaling ka sa akin, ikaw ang unang-unang makakatikim ng bala ng baril ko. Naiintindihan mo? Kaya sabihin mo na sa akin kung saan ang bahay ng kaibigan niya. Sabihin mo! Ay, oo. Sasabihin ko na. Pero, huwag mo sanang saktan si Christine. Parang awa mo na. At pwede bang aalis na ako dahil pupunta ako sa palengke? O ano pare, sinabi mo ng katulong nila kung nandyan sa bahay nila si Christine? Wala pare. Pero doon sa bahay ng kaibigan niya tumuloy. Doon sa bahay ng kaibigan niya sinabi rin ng driver ng tricycle. Pero nagpunta na tayo room at hindi binuksan ang pinto. E baka naman natakot sila nang sinundan natin ng kotse na sinakyan natin. Hindi alam ni Christine na nakasakay tayo doon. Sa bagay, ano bang gagawin niyo doon? Kundi pabalik tayo sa bahay na yun para makita na natin ang babae yun. Sige, doon na tayo magmatsyag. Baka sakaling uuwi na si Christine dito sa bahay nila. Nako, nagkamali kasi ako eh. Kung bakit ko pa iniwan sa kanya ang bagahe ko at sa bag pa niya inilagay ko ang mga alahas. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Ang importante, makakuha natin ang iniwan mong bagahe sa kanya. Kaya doon na tayo ulit pupunta. Ano? Pupunta ba tayo sa bahay ng kaibigan ni Christine para sunduin siya? Oo naman. Kailangan na pupunta tayo roon. Dahil ang gusto niya, siya lang ang uuwi dito. Eh, paano kung harangan siya doon sa may daan? Hindi natin alam kung anong gagawin ng lalaking yun kay Christine. Sige. Dalian mo na. Magbihis ka na para abutan pa natin siya doon. At ikaw, nakabihis ka na ba? Di ba damit pambahay mo yan? Ay, wag mo nang pansinin ang damit ko. Ang importante ay lumakad na tayo. Baka matiyambahan nila si Christine doon. Ayaw kong mapahamak ang anak natin. Oo nga, natatakot din ako kung anong dahilan at hinahabol ng lalaking yun ang anak natin. Kaya dalian mo nagbihis para makaalis tayo agad dito sa bahay at masundo na natin si Christine. Oh, halika na, Christine. Ihahatid na lang kita sa inyo para hindi na mag-alala ang mga magulang mo. O sige, bakit mo nga iisipin? Kailangan na malaman ko kung sino yung taong yon. Baka naman si Jim. At naitanong doon sa driver ng tricycle na sinakyan ko. Oo. At isa pa, wala ka namang kasalanan. Kaya dapat lang na kunin niyang bagahe niya. Dahil yan ang hinahabol niya sa'yo. Tama ka. Talagang wala tayong dapat ikatakot. Ikaw naman kasi ang nag-iisip ng masama eh.
at natatakot ka. Ha? Tina, Oh, tingnan mo, may anino sa bintana. Parang may tao. ano? Nasaan ba? Ayun oh, naglalakad sa labas. Tingnan mo. Oo nga. May anino ng tao sa labas. Silipit ko nga. Ha? Naku, mali Christine. Doon pala sa may kalsada. Hindi dito sa may bahay papunta. Kaya halika na para makauwi na tayo. Talaga bang hindi na kita hihatid sa inyo, Christine? Hindi na. Malaking istorbo ko na sa iyo ang pagtatago ko rito. Kaya hayaan mo na. Hindi na siya bumalik dito eh. Okay. Sige. Mag-ingat ka sa daan, ha? Kung ano man ang sabagal sa pag-uwi mo, tawagan mo agad ako, ha? Oo naman. Oh, ayan ang tricycle ha. Para. Oh, papaano? Uwi na ako ha. Maraming salamat ha, friend. Oh, ayan. Naisakay ko ng mga bagahe ko. Sige, Christine. Ingat ka sa pag-uwi mo, ha? Sige na. Umuwi ka na. Okay. Oh, sige na kuya. Paandarin mo ng tricycle para makauwi na ako sa bahay namin. Ano ka ba? Yes, ma'am. Saan ba tayo pupunta? Doon sa may Vera Farm. Alam mo ba ang lugar na yon, ha? Oo. Okay, alis tayo. Christine, bakit mo ako tinaguan? Jim, ikaw pala. Ako nga. Alam mo ba na yung kotse na sumusunod sa'yo, ako yung nakasakay. Aba, ano malay ko? Hindi mo naman sinabi sa akin na kotse ang sasakyan mo. Kaya natakot ako. Dumiretso na lang ako sa kaibigan ko, ganun. Mabuti na lang. At nasalubong namin ang sinakyan mong tricycle. Kaya nalaman ko na nandun ka pala sa kaibigan mo. Ha? Kung ganun, ikaw yung kumakatok ng malakas, halos buksan mo ng pintuan nun eh. Oo, Christine. Pero hindi niyo binuksan, hindi ba? Bakit ganun ang ginawa mo? Pasensya ka na, Jim. Natakot kasi ako. Kaya sinubukan ko na doon muna ako sa bahay ng kaibigan ko. Pumunta rin ako sa bahay ninyo. Pero sabi ng katulong, wala ka. Kaya nagtiyaga ako na maghintay. Baka uuwi ka. Ngayon, nahanap na kita. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Ayun si Dida. Dida! Dida! Halika, may sasabihin ako sa'yo. Kayo pala, ma'am. Alam ko na, sinusundo po niyo si Christine. Ano po? Oo, Dida. Asan ba siya? Ano bang ginagawa? Nandyan pa ba siya sa loob ng bahay ninyo? Ay naku, ma'am. Kaalis lang po ni Christine. Sumakay na siya sa tricycle. Hindi naman kayo tumawag. Para alam niya, nasusunduin ninyo. Juan kasi, Dida. Sinabi ko sa kanya kahapon na sunduin namin ng kanyang papa. Pero tumanggi siya. Kaya naisip namin na pumunta na lang dito. Hindi na ninyo naabutan, ma'am. Nakasakay na. Baka dumating na rin siya sa bahay ninyo. Ganun ba? Naku, sana kung maaga kami, ay di na sana siya sumakay sa tricycle. Hindi bale. Kung uuwi na siya doon sa amin, ligtas na siya sa naghahanap na lalaki sa kanya. Ikaw ha? Sinusundan mo ako. Bakit hindi ka na lang doon sa bahay pumunta? Huwag mong payatalin ng init ng ulo. Relax ka lang. Alam mo, hindi ako magkapaniwala sa ginawa mo eh. Pinag-intrisan mo ang mga bagahe ko. Hoy! Mahiya ka naman sa balat mo. Ako na nga ang nahirapan na magdala ng mga bagahe mo. Tapos, pagbibintangan pa ako ng ganyan na magnanakaw? Ikaw din na nagsabi. Hindi ako ha. Tingnan mo. Di ba malino na pinagtaguan mo pa ako? Hindi ka umuwi sa bahay ninyo? Hoy! Hindi kita pinagtaguan for your information, ano? Kundi, may sumunod sa akin na nakasakay ng kotse. Kaya natakot ako. Akala ko kung sino yon. Yan pala, ikaw. Totoo yan. Hindi ko na natawagan ang number mo.
para sabihin sana na kinunta ko yung kumpare ko na may sasakyan. Pero nagtago ka eh. Hindi mo binuksan ang pinto doon sa bahay ng kaibigan mo. Eh nagtago ka. Itigil mo ang sasakyan. Mag-usap tayo. Halika! Tigil mo! Ba, teka nga sandali. Bakit ganyan ang tapang mo ha? Siguro nga may kasalanan ka no? Tarantado ka rin ano? Pinagbibintagan mo pa ako? Halika nga dito. Galit na siya. Sa sinabi ka. Alam mo, ang gagawin ko sa'yo, ganito. Para matauhan ka. Oh, tingnan mo yan. Bakit ka nagagalit ha? Sino yung ginagawa mo? Sige, ganitong gawin natin. Titingnan ko yung dala mong bag. Pero, nakatalikod ka. Pwede ba? O iha, buti at dumating ka na. O teka, bakit ganyan ang itsura mo? Malungkot ka, iha. Walang anuman ito, Papa. Siguro, napagod lang ako sa biyahe. Ganun ba? O sige na, magpahinga ka na para mawala na yung pagod mo. Huwag po kayong mag-alala, Papa. Okay lang ako. Maliligo lang ako sandali para maalis ang nararamdaman kong pagod. Sige po, Pa. Punta na ako sa kwarto ko. Ay, mabuti naman at nakauwi ng malalhati ang aming anak. Sana nga, hindi siya guluhin ng lalaking yun. Mamaya lang namin kakausapin si Christine. Umuwi na pala si Christine. Akala ko, nauna pa siya sa ating umuwi. Ay, baka malaman niya na. Sinusundo natin siya, sigurado. Ay, tama Magtatampo ka. yun. Tama ka, at alam mo, may napansin ako sa kanya. Parang may iniisip siya. Baka may problema siya. Bakit hindi mo siya tinanong? Para alam natin at matulungan kung ano ang kanyang problema. Sabi niya kasi ay napagod lang siya sa biyahe. Kaya mamaya na paggising niya, ay saka natin kakausapin kung ano ang gumugulo sa isipan niya. Hi, lover boy! Bakit nandito ka? Hindi ka na pumunta sa bar na pinagtatrabahuan ko? Buti na lang. Pumunta ako dito para kausapin ang friend ko. Ang landi naman ng babae ito. Parang sawa kong makayakap. Pwede bang lumayo ka sa akin, Marian? Hindi ka taos ng katibal. Uy, mukhang wala ka sa mood. Gusto mo ba? Tama na! Maghanap ka na lang ng iba dyan. Wala na tayo, hindi ba? Kaya huwag mo nang ipagpilitan ng sarili mo sa akin. Suplado ka na ngayon, ha? Kumo nakatagpo ka na ng isang mistisang babae at maganda. Nakalimutan mo na agad ako, ha? Hindi mo na ako binalikan pa? Ang dami yung pang daldal. Lumayo ka nga sa akin. Hindi na kita kailangan ngayon. Doon ka na sumiksik kay Don Gabino. Diba? Siya naman yung pinalit mo sa akin, ha? Hindi totoo yan. Gumagaw ka lang ng kwento para hindi na kita lapitan pa. Sige na, umalis ka na dito sa harapan ko. Labas na! Oo na. Huwag kang magmadali. Dahil wala ka ng pakinabang. Wala na rin akong pakinabang sa iyo. Ang kuripon mo kaya? Ano? Nakakainis ang Jill na yun. Hiruin mo, pinagbibintangan niya ako na magnanakaw. Sa bagay, may katwiran siya. Kung iisipin, may karapatan naman na sabihin sa akin dahil nagtago ako. Dapat sana'y nagpakita ko doon nang pumunta sa bahay sa kaibigan ko. Paano? Natakot ako. Akala ko ibang tao. Yun pala, siya lang yun. May tumatawag sa cellphone ko. Sino kaya to? Si Dina pala. Bakit kaya tumatawag to? Oh, hello friend. Ano bang sasabihin mo? Aba, friend, makakalimutin ka na ba? Ang sabi mo, tawagan mo ko pag nakarating ka na sa bahay ninyo. Pero, namuti na ang mga mata ko sa paghihintay. Wala ka, di ka man lang tumawag. Kaya nagpalod ako para matawagan kita. Sorry friend ha. Nakalimutan ko na tawagan ka. Pero alam mo ba kung sino yung driver ng tricycle na sinakyan ko? Si Jim! Ano? Siya ba yun? Oy, in fairness ha, gwapo yun. Bagay kayong dalawa. Hoy, wag na lang. Kung siya pa ang liligaw sa akin. Nakakainis ang lalaking yun. Akalain mo bang
pinagsabihan akong magnanakaw? Ano? Bakit niya sinabi yon? Anong ebidensya niya? Meron ba? Ay, nako. Pag nakaharap ko yon, malilintikan siya sa akin. Ano? Yaya Diling, may itatanong sana ako sa inyo. Nung nagpuntang lalaking naghahanap sa akin, bumalik pa ba siya? Ay, oo, senyorita. Nag-abang siya doon sa may malapit na paradahan ng tricycle. At tinanong akong mabuti kung umuwi na kayo sa bahay. Sinabi ko na hindi pa. Ano bang ibang sinabi niya sa inyo, Yaya? Ano raw ba ang kailangan niya sa akin? Wala naman. Basta sinabi niya sa akin na huwag akong magsinungaling. Ay dapat nasabihin ko sa kanya kung saan ang bahay ng kaibigan ninyo. Sinabi niyo ba sa kanya para mapuntahan ako doon? Oo, senyorita. Dahil baka saktan niya ako sinabi pang kung magsisinungaling ako, ay baka igiisa raw ako sa sarili kong mantika. Ano? Pinagbintangan ka pa niya? Hindi bale. Wala naman siyang masamang ginawa sa akin Bakit, senyorita? Ano bang kailangan niya sa inyo? At gano'n na lang ang paghahanap sa inyo? May ipinatagong yaman ba sa inyo, senyorita? Aba, Iha, may pupuntahan ka ba? At pwedeng malaman para hindi naman kami nag-aalala ng mama mo. Kuwan po, Papa. May importanteng lakad si Dina at nagpapasama sa akin. Ang gusto niya, pumunta agad ako. Ganun ba? O sige, pupunta ka. Kailangan din na tulungan mo siya dahil pag kailangan mo ang tulong, lagi naman siyang naghahandang tumulong sa'yo. Sana, gusto ko sanang makausap ka, Iha. Pero mamaya na lang pagdating mo. Sige po, Papa. Pupuntahan ko muna ang aking kaibigan para hindi siya magtampo sa akin. Oo nga naman. Siyempre, ganyan talaga ang magkaibigan. Sa oras ng pangangailangan ay nandyan na gumagabay sa iyo. Sige po, Papa. Alis na po ako. Pakisabi na lang kay Mama na pumunta ako sa kaibigan ko para samahan siya sa pupuntahan niya. Hindi nagsabi ng totoo si senyorita. Pero, narinig ko kanina na lalaki ang kausap na gustong makipagkita raw sa kanya. Kaya lang, hindi ko masabi kay Sir o kay Ma'am. Magalit si Christine. Dahil nandun ako sa tabi niya nang sinagot ang cellphone niya. Yun na kaya ang lalaking pumunta dito. Ay naku. At naghahanap sa kanya. Ay, ano kaya ang dahilan? Ano? Ano pa bang kailangan mo? Pinilit mo ako makipagkita sa'yo. Sige na, sabihin mo na kagad. Para makaalis na ako dito. Baka may makakita sa atin Ano pag isipin nila? Susumbong nila ako kay Papa at Mama. Ano ka ba naman? Galit ka kaagad. Hindi mo pa alam kung anong aking sasabihin sa'yo. Ganyan ka na. Talaga? Dahil ngayon ko lang nalaman na gumawa ka ng kabutihan. Pero sa bandang huli, masama ka pa rin. Teka, sandali. Wala akong sinasabing ganyan Kaya, nagmamakaawa ko sa'yo. Para magkita tayo. Dahil gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Ano? Ganyan talaga kayo mga may kaya sa buhay Kapag napagsabihan, nagtatanim ng sama ng kaagad. Hoy, mister. Malayo yata sa pinag-uusapan ng sinasabi mo. Pwede ba? Diretsahin mo na para matapos na ang pag-uusap natin ito. Gusto ko nga humingi ng tawad sa'yo sa sinabi ko. Sorry na. Kung hindi mo na gusto ka naman sinabi ko sa'yo. Tsaka... Sandali, Christine. Sumakay tayo kagad sa kotse. Liga, bilis! Sakay ka! Dali, huwag mo ako hilangin. Baka matisod ako. Sumakay ka na. Sasakay na rin ako. Ano ba to? Walang hiya ka. Saan mo ako dadalhin, Basta humahimik ka lang dyan. Kumapit ka mabuti. Sakay! Ano ba to? Walang hiya ka. Saan mo ako dadalhin? Kikidnapin mo ako ganon. Tumahimik ka na nga dyan. Kumapit ka mabuti. Saklala! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento.
Christine. Ang sabi niya sa'yo ay sasamahan niya ang kanyang kaibigan. Pero hindi pala. Iba ang pinuntahan. Huwag kang Sino ang kasama mag-alala. niya? At mahahanap din natin siya. Tinawag ko na sa kumpare ko para naman na nagpunta sa mga kaibigan niya. Alam na. Alam mo, alas 11:30 na ng gabi. Hindi ba nang tumawag sa cellphone natin? Alam ko ang galing ni Christine. Kapag may pupuntahan ay tatawag kung gagabihin siya. At ipapaalam sa atin kung asan siya. Tama na. Ang mabuti pa ay tatawagan ko ang lahat ng kaibigan niya at mga kilala natin. Tapos, kung nagtatawagan, alam mo ang sabi ni Yaya Diling, ay may tumawag na lalaki rito. At saka nagpunta rin dito. At pilit na hinahanap si Christine. Kung gano'n, baka ba relasyon sila ng lalaking yun? At kung tumawag dito ay nagkita sila at nagkausap, baka magtatahanan na sila. Ano? Sige na, kumain ka na. Pero pasensya ka na. Dahil isda lang at gulay mo ulam. Huwag na. Ayokong kumain. Pauwiin mo na ako. Siguradong hinahanap na ako ng aking mga magulang. Christine, sorry na. Hindi ko naman sinasadya eh. Nadalhin ka rito. Kinabahan lang ako kanina. Nakakala ko, ikaw ang hinahanap ng mga pulis. Pero yung mga nagbebenta ng droga lang pala. Anong iya ka? Pinagbintahan mo ako isang magnanakaw. Yun pala, ikaw ang magnanakaw. Sa mga tao. Hindi, Christine. Parang ikaw. Parang ikaw sanang gagamitin ko para kung sakaling huliin man nila ako ng mga pulis, hindi nila ako mahuli. Alam ko naman eh. Nakilidnap ako para ipatubos mo ako sa akin mga magulang. Para mabigyan ka ng malaking halaga gano'n, di ba? Hindi ganun ang balak ko. Kaya lang, kapag nagipit ako, ikaw ang gagamitin ko. Para hindi ako mahuli. Kung gano'n, may iniiwasan ka. Siguro, may kaso ka, no? Kaya, nung nakarinig ka ng sirena ng pulis, hinila mo akong sumakay dun sa kotse. At dinala mo ako dito sa liblib na lugar. Sana, hindi na ako nagtiwala sa'yo, hayop ka. Alam mo, pag nakatakas ako dito, kakasuhan kita. Para hindi ka na makalabas at mabulok ka sa bilangguan. Wala akong magagawa kung yan ang nais mo. Basta, pinaliwanag ko lang lahat. Kung hindi mo maintindihan, ikaw ang bahala. Yaya Diling, sabihin mo sa akin, ano ang itsura ng lalaking yun? Hindi ko po matandaan, ma'am. Dahil hindi ko po siya tinignan. Kung ganon, saan niya dinala ang aking anak? Bakit hindi na siya tumawag? Para alam namin na ihanda ang pera kung ipapatubos niya si Christine. Oo nga po eh. Pang ilang araw na bang nawawala si Christine, ma'am? Bakit pa niya pinatatagal ang pagsabi? Kung ano talaga ang gusto niya? Yaya Diling, pangalawang araw na si Christine doon sa kidnapper na yun. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa aming anak. Hindi pa siya tumatawag kung magkano niya ipapatubos si Christine. Ano bang klaseng taong yon? Bakit nasisikmuran nilang gumawa ng masama at ipapakain sa pamilya ang perang pinagtutubos ng mga kinikidnap nila? Sana naman ay hindi niya sinasaktan si Senyorita Christine dahil kawawa ang alaga ko. Hindi naman niya naranasan ng masaktan ang kanyang katawan. At sana, hindi niya gahasahin si Christine. Bakit po, ma'am? Ano bang nangyari kay Christine? Alam mo, Nina, hinidnap si Christine at hinahanap na ng tauhan ng militar. Pero wala pang resulta kung nakita na o hindi pa. Ano bang palagay ninyo, ma'am? Sino ang nangkidnap kay Christine? Sabi ng yaya niya, ay may tumawag na lalaki. Kaya yun ang hinala namin na kumidnap sa kanya. Paano na yan, ma'am? Wala namang sinabi sa akin si Christine kung taga saan ang lalaking yun. At saan niya itinago si Christine? Naku, kawawa naman ang kaibigan mo.
Baka hindi yun kumakain. At siyempre, hindi siya sanay sa ibang lugar. Lalo na, pag di niya kilala ang mga tao roon. Masyado na akong nag-aalala sa aking anak. Hindi ko na alam kung paano ang aming gagawin para lang matagpuan si Christine. Wala po tayong magagawa, ma'am. Kundi hintayin ang tawag ng kumintap sa kanya. At manalangin tayo na sana ligtas si Christine sa kapahamakan. Hindi pa rin umuuwi si Andrew. May pag-asa kaya na makita nila si Christine. Diyos ko, tulungan ninyo ang aking anak. Mahal naman ko ang aking anak na nag-iisa pa naman. Kaya patnubayan niyo siya. Patnubayan niyo siya na sana'y walang masamang nangyari sa kanya. Teka. Dumating na si Andrew. Andrew, ano na? Anong resulta? Hinahanap na si Christine sa iba't ibang lugar dito sa ating bayan. Pero wala silang natagpuan na nakita si Christine. Diyos ko, asan na si Christine? Ang mabuti pa, mag-report na rin tayo sa pulis. Huwag muna. Hinay-hinay na kumilos. Baka makasama kung malaman ng kidnapper na nakikipag-ugnayan tayo sa mga pulis. Anong gagawin natin para malutasan problema ito na dumating sa ating buhay? Maghintay tayo kung tatawag ang kidnapper para sigurado na ligtas at di nila sasaktan si Christine. Dahil hindi ako papayag na mawala sa ating piling ang ating anak. Oo naman, Andrew. Kay isa-isa nating anak si Christine. Kaya gagawin natin ang lahat. Mailigtas lang siya sa kapahamakan. Tahimik sa lugar na to. Hindi ko pa nakikita kung sino ang mga kasama niya. Pero naririnig ko ang usapan nila. Bakit ayaw pa akong pakawalan ni Jim? Kung sinasabi niya na wala sa isip niya na humingi ng ransom. Ano ang kailangan niya sa akin? Diyos ko, huwag niyo po akong pabayaan. Ilayo po ninyo ako sa masamang tao. Sana naman, pauwi na ako ni Jim. Alam ko na nagkakaproblema ng aking mga magulang dahil hindi nila alam kung nasaan ako ngayon. Hindi ko sila matawagan dahil kinuha ni Jim ang cellphone ko. Paano ko kaya siya kukumbinsihin kung wala siyang plano na ipatubos ako? Dapat sana pauwiin na niya ako. Sana, Diyos ko. Ano ka ba naman, mahal kong asawa? Kailangan mong kumain para hindi ka manghina. Hindi rin ako makakakain, Andrew. Pagkat hindi ko nalalaman kung ano na ang kalagayan ng ating anak. Bakit wala pa siya? Huwag kang mag-alala. Alam ko na naiisip din tayo ng ating anak. At gagawa yun ng paraan para makauwi siya. Kaya sige na, kumain ka na. Ewan ko. Para bang nawawalan na ako ng pag-asa. Baka hindi na siya pabalikin dito sa hotel. Baka hindi rin nakakakain niyang na gusto. Kaya dinala siya sa liblib na lugar. Oo nga. Baka sa may kabundukan din nala si Christine. Kailangan na sabihin ko sa kumpare kong militar na subukin nilang hanapin sa lugar na malayong bayan doon sa kabundukan. Sige, Andrew. Kailangan nang makita nila si Christine. Dahil kinakabahan ako. Baka kung ano nang ginawa ng lalaking yon sa ating anak, kawawa na siya. Ito. Hindi ko lang kita ng nakakain mo. Saka damit na pampalit dyan sa suit mo. Ayan. Parang masarap ang pagkaluto nito. Mainit pa at naamoy ko ang bango ng kanin. Sa bagay, humihilab ng aking tiyan dahil sa gutom. Bakit mo tinitingnan ng ganyan yan? Alam kong masama ang loob mo dahil dinala kita rito. Pero huwag kang mag-alala. Pauwiin din kita. Kailan pa? Kung may masamang nangyari na sa aking mama dahil sa pag-alala nila sa akin? Alam ko rin hindi titigil ang papa ko sa paghahanap sa akin. Tama na. Ayoko lang makarinig ng ganyan. Basta wag mo akong pangunahan sa desisyon ko. Para sa lalong madaling panahon pakawalan na kita at makaalis ka na sa lugar na ito. Parang awa mo na, Jim. Gusto ko nang umuwi. Sige na, please.
Kaya mo, hindi ako magsusumbong sa mga pulis na ako ay sinama mo dito. Sige, alis na ako. Kumain ka na dyan, ha? Para hindi ka mamatay sa gutom. Sandali! Saan mo ba kinukuha ang tubig? Baka sumakit ang tiyan ko dyan, ha? Pag uminom ako nito, hindi sana yung tiyan ko sa tubig na ganito, eh. Kung tinutukoy mo yung mga nabibili ko, pasensya ka na, malayo sa bayan ng lugar na ito. Kung walang sasakyan, hindi ka makakalis dito. Ngayon, kung gusto mong mabuhay, kumain ka at uminom ng tubig na yan. Natural yan. Kailangan kong maging matatag para makita ko pa ang aking anak. Sana hindi siya pinababayaan ng lalaking kumidnap sa kanya. Hindi namin alam kung ipapatubos niya o kung ano ang plano niya. Bakit hindi pa pinauuwi si Christine? Ay, ma'am! Ay, Ano naku, kaya? Ma'am! Ah. Ay, kailangan na pigilan ninyo si Sir! Ha? Bakit Yaya Diling? Anong ibig mong sabihin? Ay, kon po, ma'am. Si Sir, gusto niyang hanapin si Senyorita. Ay, doon sa may kabundukan. Ay, di ba maraming rebelde doon? Ay, baka mapahamak pa siya at mapagkamalan na espiya. Ano? Hindi siya pwedeng pumunta doon. Baka pati siya ay idamay. Tama yung sinabi mo, Yaya Diling. Baka grupo ng mga rebelde ang kumidnap kay Christine at kumukuha lang ng pagkakataon saka sila hihingi ng pera. Eh, sigurado yan, ma'am. Kaya pigilan ninyo si Sir dahil may dala siyang baril at hahanapin ng kumidnap kay Christine at papatayin niya. Ano? Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Aling Christine? Aling Christine? Gumising na po kayo? Sino ka? Ako po si Girlie. Kuya ko po si Jim. Ganun ba? Mataas na pala ang araw. Nakatulog ako, ah. Bakit? Anong kailangan mo? Bakit mo ako ginising? Sabi ng Kuya Jim, ay ibigay ko sa inyo itong gatas ng kalabaw na iinumin ninyo. Ano? Mabuti po ito para sa inyo. At may mga prutas din po para sa inyo. Teka, may tanong ko lang sa'yo, ha? Dito ba kayo nakatira? Sino-sino ang mga kasama mo dito? Marami po kami na nandito na nakatira. Ang ibig mong sabihin, isang grupo kayo ng rebelde at nagsasamantala sa mga tao para sa inyong pamumuhay? Sorry, Sorry, Girlie. Hindi ko sinadyang mga sinabi ko sa'yo. At sana, maunawaan mo ako. Dahil alam mo ba, binihag ako ng kuya mo. Hindi pa niya ako pinapauwi hanggang ngayon. Sige, kumain na po kayo. Dahil akong pagagalitan kung hindi po kayo kakain. Sige. Kakainin ko itong binigay mong prutas at iinumin ko rin ang gatas ng kalabaw. Sige po. Dito lang po ako sa labas. Huwag mong daanin sa init ng ulo. Magkalma ka lang. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang batas. Papatay ka. Tapos saan ka namin makikita? Sa bilangguan. Ay naku, huwag ka nang pumunta roon. Gusto ko silang patayin lahat ng mga kasama niya. Bakit si Christine pa ang idinabi nila? Nasaan na ang anak natin? Manalangin tayo at humiling sa Diyos na makikita pa dati ng ating anak. Hanggang kailan tayo maghihintay? Kung ikaw nga, halos di ka na makakain sa pag-aalala mo sa kanya. Ako rin ganun din. Ang nararamdaman ko, nangungulila ako kay Christine. Alam ko yan. Pero wala naman tayong magagawa. Dahil hindi natin alam ang lugar na kinaroroonan ni Christine. Pero malakas ang kutom ko na babalik sa atin si Christine. Ay, sana nga ay magkatotoo yung hinalabo. Kung hindi ay ako na mismo ang maghahanap sa ating anak. Kahit sa ang sulok ng mundo, makita ko lang si Christine. Gili, ikaw nang bahala na magpakain, ha? Sa mga manok at kambing. Andyan yung mga ipapakain mo, ha? Opo, Kuya. Para madali silang lumaki at tumaba. May pang-ulam tayo
at saka ibebenta yung iba. Tama ba ako, kuya? Oo, Kali. Para hindi na tayo bibili ng ulam natin. Alam mo naman na marami tayong kasama na kumakain dito. Opo, kuya. At may itatanong ako, kuya. Sino ba yung babae na nasa kubo? Siya ba ang magiging asawa mo? Kung hindi. Bisita natin siya. Kaya huwag mo siyang babayaan, ha. Pagbugulas ng kainan, bigyan mo. Opo, kuya. Ang ganda niya, no, kuya? At para siyang artista. Buti, at naisama mo siya dito. Kali, huwag ka nang magtanong tungkol sa kanya, ha. Baka magalit at umalis siya dito. Ano? O sige, basta, pagbibigyan ko ng pagkain niya, ako na lang ang magtatanong. Ano ba yung maingay sa labas? Parang may mga alagang hayop. Buti pa'y silipin ko nga para makita ko kung totoo nga. Dito sa may bintana. Ha? Totoo ba ang aking mga nakikita? Marami silang alagang hayop. Siya pala ang kanilang pinagkaamo rito. Teka, marami ring matatanda rito. At ginagawa niyang katulong niya na nagbabantay sa mga alaga nilang hayop. Ha? Isang matandang pumasok dito. Sino ba kayo? Hindi siya sumagot. Sandali lang po! Sandali lang! Hindi ka di masasagot. Dahil bibi siya. Ha? Pinadala ko yung tubig. Kaya kung gusto mo magilamos, kung tayo maligo, pagmamasdan kita. Kung gusto mo rin maligo dun sa batis, pwede. Ha? Kuan Jim. Christine, kung talagang gusto mo lang umuwi, sabihin mo lang. Tatawagan ko si Benny para may masakyan ka. Teka, sino ka nga ba talaga? Ano ang ginagawa mo sa mga matatanda? Hindi mo pa ba alam? Siyempre, masamang tao ako. Magnanakaw, kidnapper. Ano pa? Ewan ko sa'yo. Pero sorry. Kaya lang, naguguluhan ako sa'yo eh. Ano bang kailangan mo sa akin? At bakit mo ako sinama rito? Wala. Anong wala? Hindi kita maintindihan. Kung bakit mo ginawa sa akin ito? Alam mo, isa rin akong biktima ng mapangaping tao. Nagaya ng mga kasama ko dito. Inalis ang kanilang karapatan sa kanilang mga lupain. Kaya napadpad sila dito. Pinalaya sila dahil matatanda na. Kinupkup ko sila tinutulungan. Kinupkup mo nga sila? At tinutulungan mo sila? Dahil sa kanilang pamumuhay? Pero, sa pamamagitan naman ng iyong masamang gawain? Ha? Ganon ba, Jim, ang gusto mong mangyari? Christine? Aling Christine, ang sabi ng kuya, samahan daw kita para maglibot sa paligid, para hindi ka raw mainip. Ha? Pwede na ba akong lumawas dito sa pinagkulungan nila sa akin? Opo, Aling Christine. Kaya sinabi niyo na samahan kita eh. Pagka maligaw ka, hindi niyo alam ang pasikot-sikot dito sa lugar na ito. Sige na nga, para makita ko kung paano kayo nakakatiis na tumira dito sa lugar na to. Teka, ilang taon ka na ba? Naranasan mo na bang mag-aaral sa eskwelahan? Opo, sinasamahan po ako ni Kuya Jim at hinihintay ako para may kasama akong uuwi dito. Bakit? Malayo ba ang school dito sa inyo? Opo, doon po sa bayan. Kung walang sasakyan, naku, mapapagod po kayong maglakad. Kaya di pwede na magkaalis ka dito nang walang sasakyan. Malungkot ang mga amo ko. Halos di sila makakain dahil namimiss na nila ang alaga ko. Paano kaya kung hindi na ibalik si Christine at gawing asawa ng lalaking yun?
Hindi naman siguro papayag si Kristen. Kahit ayaw niyang sumama, pinilit lang. Sino kaya ang taong yun? Bakit niya pinag-intisan si Kristen? Tabagay. Kahit sino na makakita kay Kristen at siguradong maaakit dahil maganda ang alaga ko. Talagang maganda si Kristen. May mga naligaw sa kanya. Pero, pihikan si Kristen. Magugustuhan kaya ang lalaking kumidnap sa kanya? Siyempre hindi. Kaya lang, magkakasahin siya. Para lang pumayag na maging asawa ng lalaking yon. Girlie, wala bang mamabagis na hayop na pumupunta rito? Baka mamaya may tegre o kaya sawa. Wala po. Matagal na po kami rito. Yung mga sinabi ninyo, ay wala pa akong nakita. Ganun ba? Saka wala bang pumupuntang mga pulis dito para tignan ang kalagayan ninyo dito? Meron po. Kung minsan, nagbibigay lang ng ayuda sa mga matadanda na kailangan ng gamot o kaya ay bitamina at mga pampalakas ng katawan ng mga matanda. Yung mga gaya ko rin ay binibigyan din ng bitamina. Mabuti naman kung ganon. Kung may tumutulong din sa inyo para sa inyong pamumuhay. Opo, kaya hindi kami nalilipasan ng gutom dito. At may trabaho na rin si Kuya Jim. Ano, Christine? Anong masasabi mo dito sa lugar na ito? Nakakainib ba o nakakalibang? Sa katunayan, Jim, nalibang ako sa pinuntahan namin ni Girlie. At saka doon sa Batis, ang linaw ng tubig, ang linis, ang sarap maligo. Kung pwede lang sana magbabad ako doon. Kaya lang baka mainit si Girlie. Kaya sa ibang araw na naman kami maliligo doon. Eh di mabuti naman. Kung nagustuhan mo dito sa amin. Sana hindi ka na galit sa ginawa ko sa'yo. Na pinilit kitang isinama dito. Alam mo, nung ilang araw ko lang dito, nagsisisi ako. Kung pwede, isusumpa kita. Kaya lang, naisip ko, baka may ibang dahilan kaya ginawa mo yun sa akin. Salamat naman kung naiintindihan mo ko. Alam ko naman na nagtataka ka kung bakit ako nakatitiis na manirahan sa ganitong klaseng lugar. Gusto ko kasi tahimik na buhay. Walang gumugulo sa amin dito. Oo nga napansin ko rin yan. Nagkukwentuhan. Habang wala pa silang ginagawa, masaya sila. Alam mo, Christina, malungkot ako kapag umuwi ka na sa inyo. Hindi kita makakalimutan. Ha? Jim? Christine, anak, kailan pa kita makikita? Sana ay malaman ko kung masaya ka dyan. Sana may makatutulong sa amin para malaman kung saan ka naroon. May tumatawa. Sino kaya ito? Bagong number. Sagutin ko na pagka may impormasyon na ibibigay. Hello? Hello? Ma! Si Kristen to! O ano? Kumusta na kayo dyan? Kristen, anak. Ikaw nga ba, anak? Naku, asan ka? Susunduin ka namin ng papa mo. Ano mo bang hindi tumitigil ang papa mo sa paghanap sa iyo? Ma, wag na po kayo mag-alala sa akin. Dahil nasa mabuting kalagayan po ako. Uwi na ako dyan. At saka ko ikakwento sa inyo ang buong pangyayari. Kailan ka uuwi, anak? Saan ka namin pupuntahan? Para madali ka naming makita. Nangungulilan na kami ng papa mo sa iyo. Kahit ako rin, Mama. Miss na miss ko na rin kayo. Alam kong nag-aalala na kayo sa akin. Kaya nga tumawag ako sa inyo At saka, pauwiin na ninyo si Papa para hindi na po siya mapagod na maghanap sa akin. Sige, Iha. Hintayin ka namin. At sabihin mo kung saan ka namin susunduin ng iyong papa, ha? Okay, Ma. Bye! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento.
aalis ka na bukas. Paano tayo magkikita? Pwede ba na pagbigyan mo ang kahilingan ko sa'yo? Oo naman. Alam mo, akala ko, masama kang tao. Yun pala, isa kang matulungin sa mga kapuspalad na matatanda at mga bata. Oo, Christine. Gusto ko rin na tumulong gaya ng ginawa ng umampun sa akin. Napakabait nila. Pinag-aaral nila ako sa koleyo. Pero, maaga silang nawala dito sa mundo. Bakit hindi ka pumasok sa isang kumpanya? Eh, may natapos ka naman. Sinubukan ko rin yan, kaso hindi sapat para buhayin ng mga kasama ko eh. Kaya gumawa ka ng masama. At siya mong ginagamit para sa inalagaan mong mga tao. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, Christine. Alam ko na kasalanan ng ginagawa ko. Kaya nag-aalaga kami ng mga hayop na pwedeng paginabangan. At mga gulay, putas, na pwedeng pagkakitaan. Sana magbago ka na, Jim. May pag-asa pa. At alam ko na kaya mo yan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa mga inaalagaan mo para sa sapat na pangangailangan nila. Oh, salamat. Maraming salamat, Christine. At napatawad mo ko sa nagawa ko sa'yo. At anong idadahilan mo? Bakit nawala ka ng ilang buwan? Pwede ba kitang yakapin, ha, Christine? Yun lang pala eh. Di sige. Imakap ka na. Ano ka mo, Carly? Uuwi na ang ating anak at tumawag siya sa'yo? Eh, saan daw natin siya susunduin? Sinabi ba niya? Bago siya umalis sa kinaroroonan, ay tatawag siya kung saan ang lugar na pagsunduan natin sa kanya. At ano ba ang totoong nangyari sa kanya? Mabuti ba ang taong nakasama niya? At sino raw ang kumidnap sa kanya? Wala pa siyang ikinuwento sa akin. Kundi pagdating na lang dito sa bahay, ay sa kanya sasabihin ang lahat ng nangyari sa kanya. Ay nako, nasasabik na akong makita ang ating anak. Ano kaya? Kinidnap kaya siya? O ano? Sa kanya natin malalaman ang lahat. Huwag kang magmadali. At uuwi na rin sa wakas ang ating nag-iisang anak. Eh kung pwede lang nahilahin ko ang mga araw para madali na nating makita ang ating anak. Eh, salamat sa Diyos. At hindi napahamak si Christine. At makakapiling pa natin ng matagal. Ay, nako, Yaya Dileg. Masayang-masaya na ako. Wala nang problema tungkol kay Christine. Ay, bakit po, ma'am? Nagtagpuan ba ninyo kung saan po siya? Ano po ang kalagayan niya, ma'am? Hindi po ba siya nagkasakit? Hindi naman siguro. Dahil sabi niya, nasa mabuti siya kalagayan. Kaya malalaman natin kung ano ang nangyari sa kanya pag uwi niya dito. Ay, naku, ma'am. Namimiss ko si Senyorita Christine. Namimiss ko talaga. Sana masaya rin siya. At makikita na rin ninyo ang anak ninyo. Ay, alam mo, Yaya Diling, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil naibigay niya sa amin na bumalik sa amin ang aming minamahal na anak. Eh, sigurado, ma'am, na si Siray parang hindi na makapaghihintay ng matagal. Gusto agad na makita si Senyorita Christine. Sinabi mo pa. Alam mo, gusto na niyang sunduin agad. Pero may sinabi si Christine na tatawag siya at sabihin niya bukas kung saan namin siya susunduin. Ay, sigurado, ma'am. Hindi na kayo makatulog. Ay, mamaya sa pag-iisip ninyo tungkol sa pag-uwi ng nag-iisang anak ninyo, ma'am. Bakit pare? Ano bang problema? Bakit mo ako pinapunta rito? Pare. Pauwiin ko na si Christine. Dahil naawa na ko sa kanya. Hindi siya sanay sa buhay dito eh. Patayo ko siyang pilitin. Anong ibig mong sabihin? Para yatang ayaw mo siyang umuwi, ganun ba? Sana nga. Pero alam naman niya, ang uri ng trabaho ko.
Kaya nakakahiya na magtapat ako sa kanya. Kaya mas mabuti pa ito pare. Kaysa masaktan ako. Kung pamukhaan man sa akin, hindi ako karapat-dapat sa kanya. Mas nakakahiya. Ikaw naman pare, lahat ay pantay-pantay sa pag-ibig. Kahit ano ka pa, anong malay mo kung gusto ka rin niya. Kailangan na makipagsapalaran ka pare. Hindi yung aayaw ka na hindi mo sinusubukan na magtapat ng pag-ibig mo sa kanya. Alam mong inaalala ko baka isumbat niya sa akin. Nakinidnap ko siya. Ngayon talagang plano ko na maging asawa siya. Wala namang mawawala sa'yo pare kung makipagsapalaran ka. Mas mabuti yung sinabi mo kaysa itago mo ang iyong nararamdaman. Sige, kakapalan ko ng mukha ko pare. Baka sakali na matanggap niya. Yan ang pa-gym ko. Lumalaban, hindi umaayaw. Christine, bakit hindi ka pa natutulog? May problema ba sa pag-uwi mo bukas? Hindi ko alam, Jim. Parang mabigat kasi ang loob ko na umalis dito. Kahit mahigit 1 buwan na narito ako, nasanay na din ako sa pamumuhay dito. Huwag ka na malungkot. Alam ko na magiging masaya ka na. Dahil makikita mo ng mga magulang mo. Kakapiling na sila. Teka, ano nga palang idadahilan mo? Bakit hindi ka nakauwi ng mahigit 1 buwan sa inyo? O di sabihin ko na nagkasakit ako at ayaw kong mag-alala sila, kaya hindi ko na ipinaalam sa kanila. Ano? At sinong sasabihin mo na nag-alaga sa'yo? Baka sabihin mo na dinala kita sa malayong lugar na malapit sa kabundukan. Hindi. Sasabihin ko na ikaw ang nagmalasakit sa akin at nagtiyaga para gumaling lang ako. Sana, Jim, dalawin mo ako dun sa bahay, ha? At hindi naman nila alam ang mukha mo, eh. Kaya pwede kitang ipakilala. Pero magpagupit ka muna, ha? At yung balbas mo, alisin mo yan. Alam ko, lilitaw ang kagwapuhan mo. Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi ka nagbibiro. Papayagan mo ko na dalawin kita sa inyo? Hindi biro ang sinabi ko sa'yo. Alam mo, pag nagbihis ka ng formal, magmumukha kang disenteng tao. Kaya, pakiusap, gawin mo ang sinabi ko sa'yo bago ka magpakita sa mga magulang ko. O ano, ayos ba? Kumusta na kaya ang kaibigan ko? Halos 1 buwan na hindi ko nakikita at nakakausap. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Hindi rin niya ako tinatawagan para malaman din ng mga magulang niya kung saan siya napadpad. Nakita pa kaya siya ng lalaking nag-iwan? Ano kaya ang ginawa ng lalaking yun sa kaibigan ko? Sana hindi niya sinaktan dahil pinagtaguan siya ni Christine noon. Baka gumanti yun. Kaya kinidnap niya si Christine. Ay sana balik niya sa kanyang mga magulang ang kaibigan ko. Dahil hindi naman niya sinadya na pagtaguan, kundi natakot. Baka ibang tao ang sumunod sa kanya. Christine, bago ko umalis, may importante sana akong sasabihin sa'yo eh. At ikaw nang bahalang magdesisyon. Kung pwede akong mahalin o hindi. Pasensya na. Hindi ko talaga mapigil ang sarili ko na ipagtapat sa'yo itong nararamdaman kong ito. Sana may nararamdaman ka rin sa akin. Alam mo, mula nung una kitang makita, talagang tumibok ng puso ko sa'yo. Alam mo, matagal ko nang alam yan. Ang lihim mong pagsulyap sa akin at ang pagsisilbi mo, pagmamalasakit sa aking kapakanan. Alam ko na yan. Pero, ang nais ko sana, magbago ka na, Jim.
Huwag ka nang gumawa ng labag sa batas. Baka mahuli ka pa. Oo. Gagawin ko yan, Christine. Alang-alang sa sinabi mo, susundin ko yan. Basta ipangako mo na kaya mo rin akong mahalin, Christine. Nandito na tayo sa bahay, anak. Ano ba ang gusto mo? Mag-order ako ng mga paborito mong pagkain o lumabas tayo ng mama mo at mag-celebrate dahil nakabalik ka na sa atin? Pa, magpapahinga muna ako dahil malayo ang biyahe namin eh. Gusto ko magpaluto na lang kayo kay Yaya Diling. At paggising ko, kakain na lang ako. At saka ako magkwekwento sa inyo. Sige, iha. Bumunta ka na sa kwarto mo at magkukwentuhan muna kami ng iyong mama. O ano, utusan mo muna si Yaya Diling na magluto raw ng paborito niya. At ako ay magpapahinga rin dahil napagod din ako sa paghahanap. Pero nabigo ako. Buti na lang at hindi pala nakidnap si Christine. Oo nga. Kung nagkatotoo rin na lang natin, magkatutubos tayo ng malaking halaga ng pera para kay Christine. At hindi pala siya kinidnap ng rebelde, kundi natulungan pa siya nang magkaroon ng raid-out sa lugar na pinuntahan niya at nadamay siya. Makakatulog na ako ng mahimbing dahil wala nang problema natin kay Christine. Oo nga, Andrew. Kahit ako. Baka magpapahinga rin ako ng maaga para bukas ay kausapin natin si Christine. Alam mo, Christine, ito na yung pinakamaligayang araw sa buhay ko. Ha? Bakit naman? Dahil ba nakita na tayo, nagkakausap, at hindi nahadlang ang mama at papa sa'yo? Hindi lang yung Christine. Hindi nasaktan kong pagmamahal ng babaeng tinitibok ng puso ko. At siyang ihaharap ko sa altar. Talaga ba? Alam mo, Jim, ang sarap pala ng pakiramdam na may nagmamahal. At para kang nasa ulap. Totoo yan. Ganyan din ang nararamdaman ko. At para rin ako nananaginip. Kung may ipon na ako, talaga magpapakasal na tayo. Kahit wala pa, ako nang bahala. Dahil gusto ka rin ni na papa at mama. Kaya pag sinabi ko nagagastos sila, sigurado na papayag sila. O ano, pakasal na ba tayo sa lalong madaling panahon? Para magkaroon na tayo ng mga anak? Parang hindi ako magkapaniwala na minahal din ako ni Christine na anak ng isang mayaman. Sa buhay, naging maligaya ang aming pagsasama dalawa dahil nagmamahal kami at walang kontra sa aming dalawa. At sa ngayon, ay may bunga na ang aming pagmamahalan at laking tuwa ng magulang niya sa magiging apo nila at hindi nagkwento si Christine sa tuloy na nangyari. Bakit siya hindi nag-uwi ng mahigit isang buwan sa kanila para wala ng problema sa aming pagsasama. Hanggang dito na lamang lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Jim. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.